Isang lalaki na lang ang hinahanap sa 4 na kabataang taga Bulacan at Caloocan na inanod ng ilog nitong Lunes. Ang 3 bangkay na ng matagpuan. Saksi, si Oscar Oida. Bandang alas 5:30 kahapon nang makita ang isang bangkay ng lalaki sa may mababaw na bahagi ng ilog sa Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan. Pinagtulungan ng mga tauhan ng San Jose del Monte CDRRMO na mayakyat ang bangkay. Habang naglalakad po kami, may sumisigaw na po na nandun na daw po sa gilid ng ilog yung bangkay. Kaya ang ginawa po namin, nilangoy pa po namin sa kabilang side yung bangkay po. Pagdating po doon, nakita na po namin yung bangkay. Ang bangkay, kinilalang sa 17 anyos na si John Norbert Nipay. Isa sa 4 na kabataang inanod mula sa iba't ibang bahagi ng ilog sa Bulacan at Caloocan nitong Lunes. Natukoy ang biktima dahil sa suot niyang bracelet. Kinumpirma rin ng magulang ni John Norbert na sa anak nga nila ang bangkay. Sakto naman po yung bangkay na nakita natin, meron din pong suot talaga na bracelet na itim na mayroon cross at verse. So yun po, na-confirm naman po nung magulang na anak po nila yung bangkay. Talagang emotional din naman po talaga. Kasama din po yung mga kaibigan, nandun din po. Sobrang emotional din po. Inimbitahan sa Santa Maria Municipal Police Station ang magulang ni John Norbert para sa opisyal na ulat. Sinusubukan pa namin silang hingan ng pahayag. Kalunos-lunos din ang kalagayan ng 2 pang hinahanap na binatilyo nang matagpuan ang kanilang bangkay sa barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan, pasado alas 7 kaninang umaga. 15 kilometers ang layo nito mula sa lugar kung saan sila huling nakita. Ituro sa kanila daw ng mangingisda na merong nakalutang doon. Kaya nakuha nila, na-bloated na siya. Kinilala ang 2 na sina Ron Jean Justin Alceso na taga-barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. At Ryzen Carl de los Reyes na mula naman sa Bagong Silang, Caloocan City. Kapwa 13 anyos ang 2 biktima. Ayokong makita yung kalagayan niya. Lalo yung nakita ko yung palatandaan na gusto kong expect. Kasi kanina hindi ko pa siya kiniklaim na akin. Ayoko pa kasi nag-hope pa ako. Naligtas pa siya. Lalo na may isa pang bata na hindi nakikita. Kwento ng ina ni Ron Jean, kagagaling lang daw nilang pamilya mula sa isang masayang bakasyon sa Tacloban. Hindi niya raw akalain na trahedya ang sasapitin ng kanyang anak pag uwi nila. Bigla nga siyang sinundo ng classmate niya na hindi namin akalain na doon sila pupunta sa ilog. Oo na, yun nga na bakit nga wala nagsabi na tumaas ang level ng tubig, na wala man lang nagsaway. Dapat may nagbantay po doon. Tanghali pa lang ng Agis nagpapaikot na tayo ng mga tanod at nakamonitor ako dyan. Mahaba lang kasi masyado yung aming area. No? Nasa mga 2 to 3 kilometer yung ilog namin. Nasa kupe. Hindi naman lahat hindi naman kaya lahat bantayan ng mga tanod at all time. Nagpaabot na ng pakikiramay at paunang tulong ang San Jose del Monte LGU sa mga pamilya ng mga biktimang taga roon sa kanilang lugar. Patuloy naman ang paghahanap sa isa pa na si Mark Ivan Herona na taga Caloocan. Paalala na makinaukulan sa publiko. Kapag kaalam ninyo na mataas ang level ng tubig sa kailugan, wag na po tayong maligo. Wag niyong isapalaran ang inyong buhay sa panandaliang kaligayahan na idudulot ng paliligo sa dagat, panguhuli ng isda. Kasi maaaring maging kapalit nito ang buhay ng bawat isa. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi.